Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa iyo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Luwal natin sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon magpakailan naman ka sa walang hanggan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy sa impyerno. Anguhin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na ang nakakalaman ng awa. Patatagas sa puso ni Jesus, ligtas mo kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalo-lalo na sa Pilipinas. Pagpapaligurin mo po ang mga kasalanan, at ituro mo sa kanila ang daan patungo sa iyo. O aking ina, kami lububan, pagpalang puso na ulo ng linis. Ama ko sa nanay na nag-aawa, ikaw ang kabuhayan kadamisan, ayaw na naligang ka namin. Ikaw ang tinatawag namin pinapanatawanan na Eva. Ikaw rin ang pinagpupuntungan niya namin ang aming pagkakasini sa lupa ng bayang kapis-kapis. Ayaw na matalasin ka namin. Ilikot mo sa amin ang mata mong mawain. At sa pagkatapos siya ng pagpano mo sa amin, ay pakita mo sa amin ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain na alam matamis na Birhen. Panalangin mo kami, Sanctang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat ginawang sa mga pangako ng si Kristo, Ligad niya sa kanan natin, Maria. Panginoon, mawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, mawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, mawa ka. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Kristo, Diyos pagkapagyan Ama sa langit. maawa ka Diyos sa Anak amin. na tumubos ng sanlibutan. Maawa ka sa Diyos amin. Espiritu Santo. Maawa ka sa Mahal amin. na Trinidad, isang Diyos. Maawa ka sa Santa amin. Maria. Panalangin Santang ka. Ina ng Diyos. Panalangin ka. Santang Birhen ng mga Birhen. Panalangin Ina ka. ni Cristo. Panalangin Inang ka. pagpus ng biyaya ng Diyos. Panalangin ka. Inang kalinis-linisan. Panalangin ka. Inang walang malay sa kasalanan. Panalangin ka. Inang kasakdal-sakdalan. Panalangin ka. Inang walang bakit. Panalangin ka. Inang pinagling walang kasalanan. Panalangin ka. Inang kaibig-ibig.
Panalangin Inang Ama-Ama, Panalangin Inang Langit Saklolo, Panalangin Inang Mabuting Katulad, Panalangin Inang May Likha, Panalangin Inang Mananako, Panalangin Inang Banal na Grasya, Panalangin Birhen Kapangapaaman, Panalangin Birhen Dapat Igala, Panalangin Birhen Makapangyarihan, Panalangin Birhen Maawain, Panalangin Birhen Matibay na loob sa magaling, Panalangin Salamin ng katwiran, Panalangin Pagloka ng karunungan, Panalangin Sanghi ng tuwa namin, Panalangin Pagsilan ng kabanalan, Panalangin Pagsilan bunyi at banto, Panalangin Pagsilan bukod, nagmamahal pusang sumusunod sa Panginoon Diyos. Panalangin Rosang bulaklak, di mapuspos ng bait ng taong alaga. Panalangin Toring David, Panalangin Toring Gari, Panalangin Bahay ng Ginto, Panalangin Panantipan, Panalangin Ito ng Yan, Panalangin Salang Maliwan, Panalangin Pagpagaling sa mga sakit, Panalangin Pagkulang ng mga makasalanan, Panalangin Pagpakalis sa nagdadalamhati, Panalangin Pag-angkot sa mga Kristiyano, Panalangin Rayna ng mga anghel, Panalangin Rayna ng mga patriarka, Panalangin Rayna ng mga propeta, Panalangin Rayna ng mga apostol, Panalangin Rayna ng mga martir, Panalangin Rayna ng mga confessor, Panalangin Rayna ng mga birhen, Panalangin Rayna ng lahat ng santo, Panalangin Rayna ng naging dinagmanang salang orinan, Panalangin Rayna ng makyat sa langit, Panalangin Rayna ng kasantusan rosario, Panalangin Rayna ng kapayapaan, Panalangin Kordero ng Diyos na kawalang kasalanan ng salibutan, Patawarin po kami, Panginoon, Kordero ng Diyos na kawalang kasalanan sa daigdigan, pagkapakinggan po kami, Panginoon, Kordero ng Diyos na kawalang kasalanan sa tinakpan. maawa ka sa amin. Manalangin tayo. O Diyos, na kaisa-isang anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo ang sinasama namin na sa aming pagnilay-nilay ng mga misteryo ng kabanal-banal ng Rosario ng Panang Maria, ay matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang hinihangin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumatinawa ako ng banal ng tulong ng Panginoon. Amen. Sumalangin nawa ng mga kaluluwa sa grasya ng Panginoon Diyos. Amen. Manatili nawa sa ating mga Panginoon Diyos Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mariang Ina, sa pamagitan ng lahat ng biyaya, Panalangin kami. Mahal na Birhen Guadalupe, Panalangin kami. San Roque, Panalangin San kami. Rafael Arcangel, Panalangin Ama San Andres, Panalangin Saint kami. Joseph, Panalangin San kami. Agustin, Panalangin I love you, Jesus, Mary, and Joseph, protect us and save our family. O God, keep our souls in purgatory, for eternal glory in heaven. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos, pinati ng anghel kay Santa Maria. At siya'y nagkilala ng Espiritu Abati ng Maria, namupunaw ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Kung kang pinagpala sa babae ka, at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon ang kami mamamatayan. Narito ang alingin ng Panginoon. Maganak nawa sa amin ang ayos sa tiga. Abati ng Maria, namupunaw ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon ang kami mamamatayan. At ang salita ay nagkataong tao. At nagpamuhay sa amin. Abati ng Maria, namupunaw ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon ang kami mamamatayan. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Na kami maging dapat matinawag sa mga pangako ng si Kristo ng aming Panginoon. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, kasyan nawa ang aming mga kaluluwa. Sa iyong mahal ng grasya
pagdamit sa mahal na Virgin at pagkamatay niya sa krus, ay nabayan kami ng kanyang muling pagkabuhay. Alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-unang ay mapagkailan na magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-unang ay mapagkailan na magpasawalang hanggan. At Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-unang ay mapagkailan na magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
Ano ginawa mo? Ulo. Sound check, sound.
Hello. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Zaki Iglesia, special intention ni Jake Ider at Katrina Rodenas, para po sa kagalingan ni Delia Manzanero Malolos, ganun din po para sa kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Bonifacia Barcelon, Natalio Barcelon, Conrado Barcelon, Jaime Barcelon, Criselda Bunyog, Clarence Nunez, Emilio Miklat at Reynald Del Campo Sr. Tumayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin mo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon araw na ito ay ginugunita natin ang mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo ay naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo sa sambayan ng Kristiyano ng Roma ang pasimulang masagana na dumanak na dugo ng mga martir. Ipagdalob mong kami patatagin sa magiting na katapangan sa pakikitunggali sa pagsubok at magalak kaming lagi sa mga asahang tagumpay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leyon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leyon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ligtas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-atungal ng leyon, maaaring bang hindi matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan.
Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Tumayo po ang lahat. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumail rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong taong ito? Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin, may mga pagkakataon sa buhay natin, kuminsan ay hindi nating maiiwasan. May mga dumarating sa buhay natin na hindi natin naiiwasan. Di po ba? May mga karanasan na kung saan kailangan nating maranasan. Sa puntong ito ng buhay natin, ano ba yung mga bagay na kung saan hindi natin minsan maiwasan? Yung nangungutang sa inyo, naiiwasan ninyo no? Pero kung minsan, kahit anong iwas mo, nakakatagpo mo pa rin, ano? Iwas ka ng iwas, tapos sa palengke, nandun pa rin, bakit? Tagal na kitang hinahanap. Bakit? Mangungutang kasi ako sa'yo. Di po ba? Ano pa yung mga hindi natin maiwasan? Yung kamatayan, di po ba? Sino sa atin ang makapagsasabing kaya niyang umiwas sa kamatayan? Kung oras mo na. Di po ba? Hindi natin maiwasan. Kuminsan nga, katabi mo lang sa simbahan, maya-maya, wala na. Kaya mga kapatid, tingnan po ninyong mabuti yung mga katabi ninyo. Baka mamaya wala na sila. Kasi hindi natin maiwasan ang kamatayan. Di po ba? At may mga pagsubok sa buhay natin na hindi natin kayang iwasan. At itong mga pagsubok na ito ay nararapat dumating sa buhay natin. Ito yung mga tinatawag nating necessary storm. At lahat po tayo ay may mga pagsubok sa buhay. Di po ba? At sila ay dumarating hindi para tayo ay parusahan ng Diyos. Sila ay dumarating dahil meron silang natatanging gampanin sa ating buhay. Ang tanong, sa mga unos na dumarating sa buhay natin, ano yung ating attitude? Paano natin sila hinaharap? Paano natin sila pinaglalabanan? Pinaglalabanan ba natin sila ng gamit lang ang ating angking lakas?
Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Nakita natin sa Ebanghelyo na ang mga alagad ay puno ng takot dahil sa napakalaking unos na sumasalubong sa kanilang bangkang sinasakyan, na halos sila ay lumubog na. Tandaan po natin kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ni San Pablo at San Pedro, na kung saan kay San Pedro, ipinagkatiwala ng Panginoon ang inang simbahan. At nung unang panahon, ang isa sa mga simbolo ng simbahan ay ang bangka. Na tayong lahat na mga nananampalataya sa Diyos ay tila nakasakay sa isang bangka at naglalakbay sa napakalawak na karagatan. At tandaan natin, ang karagatan na ating nilalakbay sa buhay na ito ay hindi laging payapa. Sa maraming pagkakataon, may hangin, may unos, at madalas pa nga malalakas ang unos at ang alon. Ang tanong, anong nangunguna sa ating buhay, sa ating puso sa tuwing ang ating bangkang sinasakyan, ang ating buhay ay binabayo ng malakas na unos? Katulad din ba tayo ng mga alagad na tayo ay natatakot? Mga kapatid, sa bangkang ating sinasakyan, sa bangka na kung saan tayo ay nakalulan bilang simbahan, huwag nating kalilimutan na naroroon ang Diyos. Kasama natin si Kristo. Sa Ebanghelyo, di ba nakita natin yung mga alagad kasama nila si Kristo sa bangka. Siya ay natutulog. Anong ibig sabihin nito? Binabayo na ng malalakas na unos at hangin yung bangka, si Kristo natutulog lang. Ibig bang sabihin nito, wala siyang pakialam sa mga unos na dumarating sa buhay natin? Hindi po. Ang pagtulog ng ating Panginoong Jesucristo sa gitna ng unos ay pagpapakita sa atin na dapat tayo ay laging mayroong pusong mapayapa dahil kasama natin ang Diyos. Tularan natin si Kristo na sa gitna ng unos, ang puso niya ay mapayapa. Natutulog siya ng mahimbing. Di ba ang pagkatulog ng mahimbing ay tanda ng kapayapaan ng kalooban? Kapag hindi payapa ang kalooban mo, hindi ka makatulog. Madaling araw nagising ka pa. Kapag ang puso mo ay naliligalig, hirap kang matulog. Pero si Kristo, sa kabila ng unos sa kanyang paligid, siya ay natutulog. Bakit? Sapagkat ang puso niya ay payapa. Ang puso niya ay pinapayapa ng kanyang pagmamahal sa kanyang Ama. Na alam niya, hindi siya pababayaan ng Ama. At hindi lang yan, na si Kristo ay higit na makapangyarihan sa anumang unos ng buhay, na si Kristo ay higit na malaki sa anumang pagsubok ng buhay. Kaya nga, di ba, namangha yung mga alagad, sabi niya, anong uring taong ito? Sumusunod sa kanya kahit ang hangin at ang karagatan. Pagpapakita na si Kristo ay Panginoon ng lahat, kahit ng kalikasan. Kaya walang kapangyarihan yung malaking unos sa kanyang buhay. Kung kahapon sa ating pagninilay, walang kapangyarihan yung kamatayan sa ating buhay na mga nananampalataya kay Kristo, ganun din sa atin. Kapag nakita natin si Kristo na kasama natin sa ating buhay, anumang unos ang dumating sa ating buhay, makikita natin, sisiw na sisiw lang ang mga unos na ito sa buhay natin. Ang mga pagsubok na dumarating ay kailangang dumating upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tandaan natin, mga kapatid, kung ang ating lakas lamang ang gagamitin natin sa pagharap ng mga pagsubok ng buhay, matatakot tayo. Pero lagi nating tandaan, ang lakas natin ay hindi ganap
kapag hindi natin nakita ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Sa madaling salita, kabahagi ng lakas natin ang Diyos. O ang lakas natin mismo ay nagmumula sa Diyos. Kailangan lang makita natin ang kanyang presensya. Kaya mga kapatid, sa gitna ng unos, kalma lang. Kasi kapag hindi kalmado ang ating puso at pinangungunahan ng ligalig at takot, baka hindi natin makita si Kristo. Baka hindi natin makita yung kanyang presensya na kasama natin siyang naglalakbay sa buhay na ito. Baka hindi natin makita na si Kristo ay higit na malaki, higit na makapangyarihan kaysa sa mga unos ng ating buhay. Kaya nga sa gitna ng pandemya na ating pinagdaraanan, napakahalaga yung ating pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga yung ating panalangin sa Diyos. Sapagkat itong pananampalataya at panalangin ang siyang magpapakita sa atin na kasama natin ang Diyos, na hindi natutulog ang Diyos sa gitna ng pandemya, kundi tinuturuan niya tayong maging kalmado at huwag pagharian ng anumang takot ang ating puso. Ayaw niyang maghari ang takot sa puso natin, kundi nais niya maghari ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng mga unos ng buhay. Kaya mga kapatid, kayo po, ano ba ang mga unos ng buhay ninyo? At sa gitna ng unos, tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba natin ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos? At kapag nangyaring nakita mo ang kamay ng Diyos, ang presensya ng Diyos, manalig ka sa Kanya, sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Higit siyang malaki sa pagsubok. Higit siyang malaki sa coronavirus. Higit siyang makapangyarihan sa coronavirus. Hinahanap natin yung bakuna para sa coronavirus. Gamit ang ating pananampalataya, mga kapatid, makita rin sana natin na tayong lahat na mga nabinyagan ay naturukan na ng bakuna ng pag-ibig ng Diyos. Tayong lahat ay naturukan ng dugo ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Sa pamagitan ng ating binyag, tinanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging mga hangin at alon, mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda at sakaya ang mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon,
dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin din natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, lalo't higit ang mga unos ng ating buhay. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunutan namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y namatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang mga dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si San Andres at ang lahat ng mga banal at mga martir, minumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling namin kami diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan.
Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo po ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Ama San Andres. Muli pong tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalubong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makamanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong araw pong ito ay gaganapin sa ating diocese ang Christmas sa ating katedral sa ganap na ikasyam ng umaga na pangungunahan ng ating minamahal na obispo, Lubang Kagalang-galang Bartolome G. Santos Jr. DD. Ito po ay dadaluhan lamang naming mga pari at ng mga PPC coordinators. Sa madaling salita, yun lamang po ang kasama sa banal na misa. At tayo po na mga nananampalataya ay pwede rin makibahagi sa banal na misang ito sa pamagitan ng live stream. Ito po ay mapapanood at masusubaybayan natin sa ating Facebook page, San Andres Parish, Masinloc. Kaya po mamayang alas 9 ng umaga, pag wala po kayong ginagawa, makibahagi po kayo sa banal na misa ng ating obispo sa Christmas at gayon din sa pagsasariwa ng aming mga pangako bilang mga pari. Ipagdasal niyo po ang kaparian ng ating diocese. Sumayin niyo ang Panginoon At sumain niyo rin at pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ay bukas pala sa habang